Doon naman po siguro sa mga no, I hope you find the compassion sa puso ninyo para po sa mga Pilipino. Buksan niyo po yung isip niyo regardless of boto kasi kung hindi ukol, hindi bubukol. Pero sana po maringgan ninyo kung minorya man ang may mga gusto ng divorce, ilagay niyo po ang batas na yan para isang opsyon para sa mga nangangailangan na wakasan ang kanilang pagsasama. At magtiwala, bigyan niyo po kami ng tawag dito, ng chance mas maintindihan namin at mas maunawaan namin na talaga po merong justice sa Pilipinas. At naniniwala po kami sa batas na pag magkaroon ng diborsyo ay siguradong titiyakin, no? Sigurado na titiyakin pa 100% na bago nila aprubahan ang pagdi-divorce ng dalawang tao, ng mag-asawa, totoong valid reasons at totoong nasa grounds at mabigyan po nila ng batas pa yung mga anak kung ano man po ang dapat maging conjugal na paghihiwalay nila, mga sustento para sa mga bata para hindi rin po sila mapag-iwanan. Yun po yung sanang maisip yung mga no to divorce. Wag po sanang agad no. Wag niyo po rin po sana sabihin na may divorce man o wala, hindi naman yan nakakatulong sa kumakalam na sikmura. Siguro po sa inyo kasi mayaman po kayo. Kilala niyo po kung sino po kayo nagsabi niya na medyo ano po ito, masakit sa puso ng mga taong yes to divorce na ganun po yung sasabihin niyo. Pero kung yan pa rin po yung inyong isip base nga sa kung anong klaseng tao si Congressman Lagman, re-respetuhin ko po yan. Pero sana po, andun din po yung pagrespeto ninyo sa amin ng mga yes to divorce. Huwag niyo po kami pagsalitaan ng ganyan kasi napakasakit. Napakasakit. Kayo man po ang lumagay sa sitwasyon ng mga tao na nangangailangan ng diborsyo at wala ho yung option na yan. Hindi ho natin alam kung iiyak kayo ng dugo. Yun lang po. Mahirap po na matali sa isang bagay o isang sitwasyon na wala kang pagkakalabasan. Nakakabaliw po. Sana po, you find it in your heart again, yung compassion, yung pagmamahal sa mga nasasakupan nyo, mga Pilipino, at bigay na po ng pag-yes ang divorce para po sa future. Hindi po dahil panahon na lahat ng buong mundo meron na at tayo ganun din. Hindi po yun eh. Ang punto po dito, yung pinaglalaban po natin, karapatan ng bawat isang Pilipino na maging malaya at maging masaya. Andiyan po si Senator Risa Ontiveros na isang babae, nagkaroon ng asawa na maganda ang pamilya, maganda ang kanyang love story, pero naka-yes for divorce siya kasi may compassion po siya sa puso niya para sa mga kababayan natin. At sana po ganun din po kayo. Huwag niyo pong isipin yung estado niyo sa buhay na masaya po kayo. Isipin niyo po yung mga sitwasyon ng mga taong nangangailangan nito. Yun po talaga. Sana at we pray to the Lord, hindi po kami satanista, hindi po kami demonyo o kung ano man ang iniisip niyo. Masaya po kami, Lord, kapag ibibigay niyo na po ito sa lahat ng Pilipino. Marami pong salamat. Yun lang po.